Praise God. Opportunity mga musta. Quiet lang po kayo, atin-atin lang to. Pero iparating natin sa NBI, sa DOJ at sa Malacanang. Tayo-tayo lang ha. Oh. Sabihin natin sa DOJ, sa NBI at sa Malacanang, di kayo halata ha. Slight lang, pero hindi naman kayo halata. Pero alam nyo po, meron biblical principle. Kung anong ating itatanim, yan ang ating aanihin. At sabi parati ng ating mga kababayan ay sana all. So, ito proposal natin sa NBI, sa Malacanang, at saka sa DOJ. Imbestigahan niyo yung Southeast Asian Games of 2019 kung saan tayo nag-overall champion at tinangala ng buong Southeast Asia. Imbestigahan nyo ng husto, bigay nyo lahat. We will support totally. Pag sinabi kong we, ako, at hinihimo ko lahat ng mamayan, supportahan yung investigasyon na yan. Tapos, ako naman, 10 ng aming mga kasama na ngayon ay nasa minority, imbestigahan naman namin ang flood control. Deal? So, madali lang yan, Malacanang, kasi sumusunod naman sa inyo sila Senator Erwin, sila Senator Lacson, yung mga nasa Blue Ribbon. Kalabitin nyo na. Total, 30 weeks. Matagal po itong impeachment. At sabi nga, wag panay technicalities. Lalo po ang Blue Ribbon Committee, wala masyadong technicalities doon. So, wag po tayo mangamba sa kahit anong investigasyon. Salamat po sa lahat na nagpaparating ng suporta, lalo po yung prayers. Pagkatapos sabihin na incidental lang dahil yung building biglang pinawalang sala na ang mga kakampi nila. Tapos sinabi ng DOJ, tama yung investigasyon na yan. Tapos ang Malacanang, naimbestigahan na daw yung sekretary nila, pero ako daw, hindi pa. Okay lang, imbestigahan natin lahat. Pero hindi naman siguro bad words ang flood control. Ang bad words ay cover up. So, tamang-tama, magsosona na ulit. Bigyan natin ng pwedeng pag-usapan ang mahal natin Pangulo na tunay na mga pangyayari. May list na kami ng mga witnesses na mga matitibay. Yung iba, nasabi na in public. So, suportahan natin lahat. All-out investigation, katotohanan, para magbago na yung ating bayan. God bless you all. Of Senator Judge Cayetano. Mr. Presiding Officer, Rule 6 of the impeachment proceedings is that the rules of the Senate is suppletory, and if there is anything that affects the honor, integrity, or the functions of us individually or as a Senate here as an impeachment court, someone can rise on a question of personal or collective privilege. I won't do that, but may I just respond to what Senator Padilla said, since my name was mentioned and since the investigation announced by the NBI yesterday seems to be pertaining to this person as chairman of the 2019 organizing committee of the Southeast Asian Games. May I, maybe in the form muna of manifestation, unless the presiding officer or Senate President thinks that I should elaborate on by asking for time on a personal collective privilege, but I don't want to start that. Senator precedent. Judge Cayetano may make his manifestation. Okay. For the record, sir. So, first and foremost, sa sinabi po ni Senator Padilla, I won't ask na ipa-play na yung video, but quite exhaustive yung sinabi ni NBI Director about the Southeast Asian Games. So, if the intention was to have a chilling effect, we already have that chilling effect. May 11, hinabol dito sa session hall na to ng mga ahente ng NBI si Senator Bato. May 13, nagkaroon ng enkwentro, putukan, pinipilit ng NBI na hindi sa loob ng Senado, but we have all the evidence that it was inside the Senate. Other incidents, I do not want to
evoke a reaction or debate because I want to respect my fellow senators. Much of this has been vented in the media, is in court. As Director Matibag has promised us that he will give us a warrant issued by the ICC, has promised us that he will hold his agents na nanggulpi ng isang OSAA. He will be the one to implement the contempt order and hold them in his office, but wala ditong natupad. So when I mentioned his name, his position the other day that it was bad taste, walang personal yan. I mean, regardless kung sinong, even if it was a secretary, an alter ego of the president who wrote the prosecution team or the defense team to say, pwede bang next week kasi may seminar, I would have said the same thing, di ba? Na, look at the gallery. Kompleto parati dyan from Congressman Ace Barbers to many Congressman Ridon. I won't name all of you, but you're busy people. But you think this is important, so you take time out and you are here. Di ba? Of course, the prosecution team, you have to be, you are here. We are here. Despite of many, many other important things, not only investigations, not only the flood control, not only the BIR, not only, we're also talking about the nation being prone to volcanic eruption, to yung bagyo, buti, well, nasalanta pa rin tayo ng bagyong Inday. Ibang Inday ang pinag-uusapan natin dito sa impeachment. But still, we are here. So it was in good faith that I said, as an example, mukha namang masama kapag kayong isang bureau head. NBI director is a very important position, but it is a bureau. So if a bureau head, and tignan niyo yung invitation, nakalagay sa invitation, or your representative, and we resolved it. So aksidente ba na yesterday, suddenly after I mentioned it, and after, during the weekend, many have been talking about na dapat ata hindi 16. So 21 na lang kami ngayon eh. So 2/3 of 21 is 7. Pag nabawasan pa kami ng 3, 13 na lang yon. Pero some will argue, mabawasan lang kami ng 1 o 2, baka 13 na rin yon kasi wala naman half person o 3/4 person. So all of these issues are valid. Question. The chilling effect is there, but am I intimidated? Wala na akong choice. Ilalabang ko na to, gagawin ko yun ang dapat kong gawin. Bumaliktad man yung sitwasyon, si President Marcos ang ini-impeach and I felt a certain way, ilalabang ko rin. Chief Justice man ang i-impeach, ilalabang ko rin. But for the record, Mr. President, go ahead and investigate. First of all, that's been investigated many, many times. I'm not sure. I think the Office of the Ombudsman ang nag-file pa ata, Chief of Staff mo eh. Senator Rob, I'm not sure but parang may kaso na nun. Senator Drilon quizzed us here. I was Speaker of the House but I chose to appear before the Senate to be able to answer all of those questions directly. The SEA Games, paulit-ulit yan. Biktima na ng speakership ng 2019 yan. Nahuli namin yung PR na sinabi kikiam, pinakain daw mga Muslim ng baboy, when it was chicken longganisa na pinakain. Pero nasiraan na tayo sa Malaysia, Indonesia. The SEA Games gave us so much honor. So far, it is still the biggest SEA Games in history. Many of our athletes launched their career, even going to gold medals in the Olympics. Our athletic and our yung aquatic natin center in Clark is one of the best in the world. Ang nagsabi nito yung Israeli coach ng isang foreign team doon. But go ahead if you want to investigate. But I just want to put on record, mukhang misfire. Bakit? Yung sinasabi niyang infrastructure na walang bidding, first of all, the procurement law has many modes of procurement. So don't make it appear sa public na just because walang bidding, may anomalya na to. Okay. Secondly, bakit ko sinabing misfire? Hindi po sa, I'm referring to Director ng NBI Matibag.
I had nothing to do with the infrastructure. The chairman of the committee. In fact, I had to resign from the DFA because I was running for congressman during that time. So dun sa sinasabi ni Director Matibag na may congressional insertion to fund it, it's definitely not me, because how could a non-member of the Senate or non-member of the House insert anything? Okay. Dun sa sinasabi niyang infrastructure, it was done by the BCDA. The chairman of the BCDA is one of the closest advisors of the president now. The president of the BCDA is one of the closest advisors and is a secretary now. And he said, medyo kaduda tong kumpanya na nanalo walang bidding. If I'm not mistaken, it's the same company who's making the City Hall of Pasig. Ha? So, I mean, if they want to investigate, go ahead. But by mentioning the organizing committee of the SEA Games, ako po chairman nun. At paninindigan ko po na napakaganda nung nangyari doon. At kung may anomalya, ako unang magagalit. So, go ahead. But my point, Mr. Chairman, honorable members of the court, sa prosecution, to be fair sa prosecution at marami akong kaibigan, I've never felt any intimidation from any of you. I mean, you've continued to be either friends or for those who are former friends but friends. I mean, I don't know if nagkamali lang ako, but on the first day, I nodded ng konti kay Senator De Lima. Gumanon din siya, hindi ko alam kung acknowledge, because we were friends once upon a time, and this is a court. We owe it to each other to be professional, di ba? So wag tayong pumayag na someone like Director Matibag would do that. My point, Mr. President, Mr. Presiding Officer, he could have not announced it and investigated. Imbestigahan mo, tingin mo may mali, imbestigahan mo. But it is unfair to me and unfair to the court that kung kailan siya patatawag siya sa Monday, intimidate mo ako, hindi kita tatanungin sa Monday dahil mag-a-announce ka na iimbestigahan mo. Tapos sasabihin mo may insertion, tapos sasabihin mo hindi liquidated po lahat yun. So, let me talk of unfairness. Hindi ba unfair? Kung ako, babaliktarin ko, sasabihin ko, inimbestigahan ko na rin kahapon eh. Ang sabi sa akin, mainit ang ulo ni Director Matibag kasi may contractor na daw yung binigay na lupa para sa NBI at gusto niya sarili niyang contractor. Oh, would that be fair to him? No. It would be a marites accusation. So that's the same thing he announced yesterday. A marites accusation towards me that affects this court because I am now a senator judge. So I hope this is the last time that I'm going to have to speak about this. But definitely we've been speaking about this, binabawasan talaga kami. Iniisa-isa. Even yung mga vlogger na malapit sa administrasyon, sabi, 2 down, 3 down, may kasunod na. Di ba? So, Mr. President, I want this impeachment to be a test that the 1987 Constitution works, and that despite political differences, the prosecution and defense, I saw them after the first or second day, nagkakamayan kayo, nagkakamustahan. After the first or second day nung mainit na baliktaktakan dyan sa pre-trial, nagbabatian, di ba? Even in court. So we can't help but be emotional. We can't help but get mad at what we think is disgusting or sometimes crossing the line. But is there any question that for this verdict, whether it's for conviction or acquittal, to be accepted by the Filipino people, we have to make sure that the integrity of the court is intact. I will admit to you, nahirapan po ako. Wala si Senator Marcoleta eh. Iilan lang po kaming abogado dito. Si Senator Pangilinan, Senator Cheese, si Aimee is a law graduate, di ba? Pia. Senator Pia, Bam is a second-year law student and I'm encouraging him na tapusin niya. Total review na yung nangyayari ngayon. But it's not easy. 24 lang kami, nabawasan na ng 3. So I hope this issue of the
integrity of the court becomes an issue for all of us. No, I'll repeat what I said when I was Senate President. Director, hindi mo kami natibag. So wag mo try itibagin tong representation na to o itong impeachment court, because what you're doing is not helping. You investigate whatever you want to investigate. You want to investigate ba't ako nagpatubo ng balbas? Investigate mo, no problem with me. Pero wag mo nang i-announce kasi nga naaapektuhan yung integrity ng court. Thank you for the leeway, Presiding Officer. Po, ito na araw-araw kong sinusubaybay ang impeachment, pinapaintindi sa taong bayan sa paniniwala na patas ang nangyayaring paglilitis. Pero gaya ng lahat ng mga paglilitis sa bayang ito, hindi natin maalis ang politika, lalong-lalo na kung impeachment ang pinag-uusapan na kinikilala na isang sui generis. Hindi siya purely political, hindi siya purely legal. Halo. So talagang hindi mabubura ang politika. Bakit ba ako nagtatanong ngayon ng aking sarili kung moro-moro ito? Dalawang bagay po. Una-una, nagtataka ako kung bakit umatras ang defense, ang prosecution sa pagpapresenta kay Attorney Laika Lopez at yung isa pang Captain Bello at 6 pang testigo para sa kanilang grave threats at inciting to sedition charge. Ang una kong inisip, well, gaya na sinabi ni Attorney Lorna Capudan, talagang magpapasko na hindi pa matatapos kung hindi nila babawasan ang kanilang mga witnesses. Pero ang tanong ko sa sarili ko, bakit isang witness na lang ang ipipresenta nila, si Melvin Matibag na NBI, samantalang wala pang testigo na nagpapa-authenticate ng video? Ibig sabihin, kinakailangan sang-ayon sa rules of court, ma-authenticate muna yan ng isang tao na siyang nag-record o di naman kaya kabahagi ng press conference para sabihin na yung video ay katumbas ng tunay na pangyayari sa buhay. Kaya nga akala ko si Laika Lopez ang kukunin nilang hostile witness para i-authenticate yung video. O kundi naman, isa sa mga journalists na inimbita ng NBI. Dahil sabi ng NBI, meron naman sila mga 5 mga journalists na naimbita. So inaasahan ko, isa doon ang mag-authenticate ng video. Dahil sa aking palagay, at ako naman po ay more than 30 years lang naman nag-practice ng batas, hindi talaga sapat na ang NBI mag-authenticate. Yung authenticate na po pwedeng gawin ng isang expert witness kung merong aligasyon na AI. Wala namang ganung aligasyon. Ay importante lang ma-authenticate para matanggap ng impeachment court. Pero hindi lang isa, dalawa ang binitawang witness ng prosecution. Sumatotal 8. Bakit? Sa aking palagay, ang tunay na dahilan ay dahil alam nila na dapat na lang mapabilis ang paglilitis dahil kahit ano pang gawin ng depensa, makukonvict at makukonvict din naman si Sara Duterte. Bakit naman hindi ako ganyan mag-iisip? Alam naman ng mga abogado, hindi pa authenticated yung tape. Kaya nga pagdating sa formal offer of evidence, pwedeng objectan yan. Dahil wala namang kahit sino na present during the press briefing na nagsasabi na yung video ay talagang naglalahad ng mga tunay na pangyayari sa buhay. So, ano pa ang dahilan kung bakit biglang naisip ko na baka moro-moro na lang itong napapanood natin sa Senado? Well, narariyan yung katunayan na para lang matalaga ang Win Gatchalian at saka ang Chis Escudero as presiding officer, talaga naman ang Gatchalian wing ay ibinago ang saligang batas. Sinabi nila na 12 lang pwede na mag-elect ng mga bagong chairperson ng mga committees at pwede na magbago ng rules bukod pa doon sa pagtatalaga di umano kay Win Gatchalian bilang acting Senate President at Senate Pro Tempore. Wala pong ganyang kapangyarihan ng Senado. Talagang tanging taong bayan lang ang pwede magbigay bisa sa saligang batas at bagamat tagagawa ng batas at sole judge sa impeachment trials ang Senado, di naman nila pwede baguhin ang saligang batas. Tapos, nandiyan yung sinabi ni Chis Escudero na kinakailangan 16 ang boto para matanggal si BP Sara. Pero nandiyan naman si Senator Ping na nagsasabi, talagang magkakamatayan. 14 lang ang kinakailangan dahil ang basihan ng 2/3 yung mga makakaboto lamang. Ano ba yan? Baliwa na ba ngayon ng saligang batas? Miski malinaw na nga ang sinasabi sa saligang batas
na ang Senate President ay halal lamang ng mayorya ng miyembro ng lahat ng miyembro ng Senado, which is 13. At siyempre, ang quorum ay kinakailangan mayorya rin ng lahat ng miyembro ng Senado, 13. And yet, nabaliwala. So yan pala yung pangalawang basehan ko kung bakit parang moro-moro lang. Kasi yung mga politiko na nais talaga tanggalin si Inday Sara Duterte, gagawin na ng lahat kasama na dyan yung pagbabaliwala sa sinasabi ng Salga Batas. Pero pangatlo, meron tayong informante na pangalawang informante na napakalapit sa Malacanang. May direct access, naririnig ang mga sinasabi sa mga pinakamalalapit na kaalyado ng presidente. O di ba? Anong sinasabi ng dalawang informante? Na talagang ang impeachment ay dahilan para matanggal si Inday Sara Duterte nang sa ganon makasuhan at magkaroon ng perpetual disqualification from office, at ito nga daw ang dahilan kung bakit inappoint si Boying Remulla as ombudsman. Dahil ang pangako niya, ipakukulong niya si Sara Duterte. Now, actually, yung isang informante, dati pa sinasabi yan, wala nang bago. Naikwento ko na sa inyo yan. Itong pangalawa, kahapon lang sinabi sa akin. At ang sabi nga sa akin, ng mga nagre-report ito, true, it is hearsay, pero ang nagre-report ito ay mga tao na kasakasama ng pinakamalalapit doon sa makapangyarihan sa ating bayan na nag-usap-usap habang sila ay magkakasama. Hearsay, pero hindi naman ako hukuman, so pwede ko rin bigyan yan ng halaga. Na talagang ang sabi nila, 2 months ago pa, nayari na nila si Sara Duterte dyan sa impeachment court. So kapag pinagtagni-tagni mo itong mga bagay-bagay na ito, unang-una, yung biglang pagtigil kay Melvin Matibag at lilimitahan sa 3 ang testigo para dun sa grave threat at incitement to sedition, which is the first count of impeachable offense of prosecution, na wala pa kahit sino na nag-authenticate ng video. Pangalawa, yung pagre-rewrite ng saligang batas na ginagawa ng Gatchalian Wing na ngayon po ay nakaposisyon sa Senado, at yung pagbaliwala nila sa quorum, pagbaliwala nila doon sa boto para sa Senate President, at posibleng pagbaliwala nila doon sa numero ng boto para makonvict si Sara Duterte, at 2 informante na nagsasabi na talagang ang intensyon ay tanggalin si Inday Sara kahit anuman mangyari para makasuhan at magkaroon ng perpetual disqualification from public office. Mukhang ngayon, nag-iisip ako, baka nga wala nang dahilan para subaybayan pa yung impeachment hearing na yan, dahil kahit ano pang argumento ng depensa, talaga naman ang tutunguin lang yan ay conviction para matanggal sa posisyon at magkaroon ng perpetual disqualification from public office. Well, sana nga po hindi. Pero kung kayo ang mga Marcos talaga at yung pakay ay manatili sa pwesto till kingdom come, alam nyo naman talaga na Duterte ang pinakamalaking balakid sa kanyang plano. At bagamat nakakulong na si Tatay Digong, una-una, abay hindi kayo sigurado hindi mapapawala si Tatay Digong, ha? Lalong-lalo na determinado mga Amerikano na buwagin na ngayon ang ICC. At lalong-lalo na pati itong prosecutor na naging dahilan sa pagsampa ng kaso labang kay Tatay Digong ay talagang suspendido na bilang abogado, hindi lang sa ICC, kung hindi sa kanyang sariling bansa sa United Kingdom. Ibig sabihin, meron dungis sa pagkatao ng prosecutor, hindi maiiwasan ang pagtanong, baka meron ding dungis doon sa pag-iimbestiga, gaya ng sinasabi ng Brave Marine 18 na lumabas ang at least $2 million para sa investigasyon ng kaso labang kay Tatay Digong. So, kapag may posibilidad na makabalik pa si Tatay Digong, importante mawala sa posisyon si Inday Sara Duterte, hindi makatakbo sa eleksyon. Kaya nga ngayon nag-iisip ako, tama ba na dahil sa time difference sa Europa at Pilipinas, ako'y mapupuyat sa pagkukover ng impeachment trial neto, samantalang ang totoo, moro-moro na lang yan. Dahil meron talagang script na patatanggal si Inday Sara bilang presidente. Well, sa ngayon po, ako po'y natatakot na mukhang dyan nga po patungo itong trial neto. Bagamat nakita nyo naman po, masusi kung binabantayan yan, in the hope na magiging patas. Pero nakikita ko na po ang division ngayon ng Senado. Nakikita ko na ang boses talaga na para sa katotohanan ay kakaunti lamang. Alan Peter Cayetano, Pia Cayetano, Robin Padilla. Amy Marcos. Pero doon sa kabila, nakikita ko na kahit anong
sabihin ng depensa, guilty na talaga si Vice President Duterte. Sino-sino yan? Francis Pangilinan, Bam Aquino, Risa Ontiveros, pati Ping Lacson, ang magkapatid na Tulfo. Ibig sabihin, baliwala ang ebidensya sa karamihan ng mga senador. At mukhang boboto sila sang-ayon din sa division ngayon ng Senado, mayorya at minorya. At alam naman natin na talagang linalagas nila ang minorya. Dati-rate, nandyan pa si Bato de la Rosa, si Jigo Estrada, si Marcoleta. Ngayon, nawala ng tuluyan. At may posibilidad pa, at yun naman ay sabi rin ng aking informante, na mayroon pang posibleng 2 hanggang 3 senador na pupuruhan, bukod pa yan doon sa nauna ng napuruhan na si Chis Escudero at saka si Villanueva. Ang inaasahan ko dahil pinagbigyan na ni Chis Escudero at si Villanueva na sumapi na sila sa mayorya at hindi na sila kakasuhan, boboto na sila sang-ayon sa kanilang konsyensya. Pero parang malabo yun. Dahil kinakailangan nga ng 16 o kung paniniwalaan natin si Ping Lacson, 14. Pag 14 ang kinakailangan para to convict, isa na lang ang kinakailangan ng mayorya. At madali po makakuha ng isa dahil meron silang tinatarget na magkapatid na Villar at tinatarget pa rin nila si Bongo at tinatarget pa rin nila si Alan Peter Cayetano. Madali po makakuha ng isa sa 4 na yan para maging 14. Kung 16, mas mahirap, pero kung meron silang 13 at meron pa silang 4 na pupuruhan, kaya pa rin. Dahil yan po ay 17. Isa lang ang sumuway dyan, po pwede nilang makonvict si Inday Sara Duterte. Kaya nga po, hindi ko alam kung ano gagawin ko sa Lunes. Kung gigising na naman ako ng maaga para subaybayan ang paglilitis, o talagang pababayaan ko na at tanggapin ang katotohanan na dahil ito ay political na proseso rin, bagamat dapat kinukonsidera ang ebidensya, mukhang meron ng desisyon. Inukit sa Malacanang, ipatutupad ng mga kaalyado sa Senado. Kayo po, dapat pa ba tayong manood o tanggapin na ang mapait na katotohanan na moro-moro na lang ang impeachment? Ang ating pagdarasal sa may kapal, wag naman po. Sana po, sapian ng Holy Spirit ang mga senador para buksan ang mata sa mga ebidensya at base sa ebidensya, maghusga kung talaga nga bang nagkasala ang Inday Sara Duterte. Dahil ang epekto naman po niyan, hindi lang kay Inday Sara Duterte. Ang epekto po niyan sa buong sambayanang Pilipinas. Patuloy po tayo magdasal. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik. Ito po ang spokes ng bayan, nagsasabi, I love you Philippines. You're the only country that I have. You're the only country that I will love. God bless the Philippines.